binabati lang ko sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanan komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po mga kaibigan. Nasa ikalawang bahagi na ho tayo ng ating palatuntunang Lapid Fire ni kasamang Percy Lapid. Tayo po'y magkakasama hanggang alas 10 ng umaga dito po sa palatuntunang Lapid Fire. Magandang umaga, Ros. Good morning po uli sa mga suki po ng Lapid Fire. Pagtyagaan nyo muna kami ni Ka Peter hanggang alas 10. Yan po si Ros Nobinario. Ito po naman ang inyong lingkod na si Peter Talastas. Tayo po'y magkakasama pa hanggang alas 10 ng umaga. Si Ka Percy Lapid baka bukas na ho natin makapiling, makasama dahil may mahalagang inaasikaso lang ho. May walk siya. Pwede ho kayong tumawag, makibahagi sa aming mga pinag-uusapan. 412-02. Sa landline natin, oo. Ang landline, 412-0288. Ang text line, 0917-7988-910. Malapit na Sona, Ros. Oo, sa Lunes, July 25. Huwag ka magsusuot ng terno doon. Ay, hindi. Kasi Bawal. Doon na lang ako sa Malacanang. Ganon. Hindi na ako pupunta ron kasi mahirap pauwi. Bawal na pasensyo. Oo, sa kanila. Bawal na mga magagarbong damit. Mga Hindi mo naman pwede ipagbawal yon. Ang sabi lang niya, ini-encourage lang niya yung mga kongresista, yung mga asawa ng kongresista, yung mga dadalo ron, na manamit lang simple, wag naman masyado mag-gaspo. Siyempre, merong dress code Di ba na sinabi? Yun ang dress code na binabanggit niya. Wala na yung magagarbong alahas. Hindi ka mukha ng mga nakaraang mga Sona. Nakita mo naman sinasabi pa kung sino tumahi Oo. Ang mamahal. Presyo ng gown, ano? O isipin mo. Si Duterte lang nakaisip niya, no? Yun pala, yun ang tama. Yun ang kumbaga dapat talaga gawin sa isang bansang katulad ng Pilipinas. Maski naman sa ibang bansa. Saka third world country lang tayo, Diyos ko. Oo. Karamihan sa atin may hirap ikaw, government official ka, ba't ka naman magdadamit ng daan-daan libo sa isang okasyon lang? Yan. Hindi mo naman nagagamitin yung damit na yan sa ibang okasyon, kundi dyan lang, isang beses lang. Bawal na yata yung red carpet. Hindi. Tutuloy. Hindi naman siguro mawawala yun. Kasi yung tradisyon nila yun din. Yun. Hindi niya pwede pakialaman kasi kongreso yun. Oo. Diyan, makikita natin kung anong klaseng presidente makakaharap nitong mga kongresista. Ang gusto ko rito kay kay President Duterte, yung paulit-ulit niyang paalala na mamuhay lang ng simple yung mga nasa gobyerno. Yung gusto ko yun. Oo. Sa lahat ng mga sinasabi niya, maliban sa anti-drugs, anti-criminality, anti-corruption, yung mamuhay ng simple. Oo. Yun naman sa batas yun Oo. At saka, ginagawa niya kasi. Hindi naman siya nagbabawal lang o nanghihimok lang na hindi naman niya ginagawa. Sa mismo, talagang kita mo nga kung magdamit si Duterte. Maong, corduroy, polo. Nagpakuha pa nga litrato, nakachinelas lang. Pangarap. Nung nagtawag dito, blessing, house blessing dun sa bahay pangarap. Oo, kumbaga, ito kakaibang klaseng State of the Nation address. Oo. At siyempre, kakombo yan ng kauna-unahan, umasa tayo na marami tayong kakaiba na mga panununta na maririnig kay Presidente Duterte. Alam mo, Ros, ang isang napakagandang balita ngayon, sinabi ni Pau Chief Priscilla Acosta, no? Oo, sabi niya, hindi dapat, kinakampihan niya actually yung mga pulis dito sa mga, ang tawag dito, pagbatikos, dito sa serya ng patayan. Oo. Ano sabi niya? Sabi niya,
pagtupad sa tungkulin yun eh. Diba? Labanan yung kriminal eh. Alam mo, napansin ko dyan kay Atty. Persida Costa. Lahat ng posisyon niya popular eh. Diba? Kumbaga, hindi ka mukha nila Dilima. Yung posisyon niya ngayon, unpopular yun eh. Hindi ka mukha ni Persida pagka umanik siya sa isang bagay at sa isang issue, talagang gusto ng tao. Kamukha nung sa tanimbala, sa mga issue na... yung mga sa lumubog lang eh, sa barko, di ba? Oo, siya abogado nun eh. Ano line to? Okay, Pakisandali lang po. Kakausapin natin sa ating linya si Atty. Persida Costa ng PAW. Public Attorney's Okay, Office. magandang umaga po, Atty. Magandang umaga po sa inyo at ating po mga kababayan. Ito po si Peter Talastas. Kasama ko si Ros Nubinario, yung kaibigan nyo. Good morning. Yes, Ate Ros. Ayan. Good morning po. Ito programa ni kasamang Percy Lapid, pero wala ho siya ngayon. Marami. Wala. May nasa kasi lang. Marami yung itatanong sa inyo. Una, si Rosa magtatanong. Rosa, oo. Kasi di ba na may statement kayo ito mga nakaraang araw tungkol dito sa tungkol sa mga pagbatikos, may mga issue dito sa serya ng pagpatay na may kaugnayan sa illegal drugs. Ano po yung nyo rito, posisyon? Kasi ganito yan. Doon sa namatay, nagkaroon ako ng comparison eh. Yung sumuko at nagtiwala sa pulis para sila ay maproteksyonan din at sumuko, marehab, 85,000 na as of day. Mula sa datos na nakuha natin sa PNP, 85,000 plus. Okay. Ngayon, yung report na di umano ay napatay o pinatay ay more or less 200. So nagkaroon lang tayo ng comparison na kung pulis na mga lehitimo ang pumapatay niyan, pulis na matino, bakit yung 85,000 ay buhay? Yun, tama. Aminado silang user, aminado para makagamit, nagbebenta sila, pero hindi sila pinatay ng pulis. Kasi yung ibang umaanggulo, inaaway nila ako ngayon, bakit daw yung laglag pala, inaksunan ko. Tapos dito daw sa 200 na ito, wala daw akong ginagawa. Sabi ko, bakit? Kung di naman sa amin humingi ng tulong yung mga yan. Lalo kung aminado yung pamilya talagang adik at saka drug user yung napatay. At walang testigo, ano magagawa ko? Ang masama, yung pinatay, hindi naman puser, hindi naman natin. Wala namang nagsasabi inosente yung napatay, di ho ba? Kung wala akong nagsasabi. Ngayon, ang punto dyan, bukas naman ang ating opisina para imbestigahan yan dahil ang pinapaliwanag ng ating mahal na Pangulo na pwede kang mapatay, alimbawa, arrestuin ka, ilalabang ka, ay talagang mapapatay ka. Yun, shootout yun ang tawag doon. Self-defense. Defense of yun, nasa paragraph 5 ng Article 11 ng Revised Penal Code. Fulfillment of duty. Pero pag rob out, iba usapan naman yung rob out. Ay, nang masama. Hindi tama yun. Labag sa police manual. Pero pang isa, merong nagda-divert ng atensyon natin lahat ngayon, mga sindikato, pinapapatay nila, pinapasalvage, yung mga pwede magturo sa kanila. Yun, yung mga pumapalag. Yun yung mga natatagpo ang patay. Yun, kaya nga para ma-divert yung attention natin, para imbestigahan yan, salvage na yan, sino ba iimbestigahan yan? Di ba mga sindikato rin yan? Sila yan nagpapatayan. Lalo yung mga vigilantes. Hindi po ba? Alam mo, iba yun. Iba naman yun. Yung mga vigilantes. Alam nila talaga yung talamak na. Puser na, nanggagasa pa, pumapatay pa ng bata. Alam yan sa mga barangay kung sino yan eh. Mapipigil ba natin yung mga vigilantes kung gawin nila yun? Nililigtas nila yung mga susunod na papatay, ibiktimahin ng mga yan na talagang talamak. Kumbaga, ang punto lang dyan ay huwag sanang i-discourage yung kapulisan sa ginagawa nilang trabaho ngayon na mainganyong magpagong buhay ang mga nalulung sa pinagbabawal na gamot. Baka masira momentum, hindi ba? Oo nga, nung araw, nung 2009, yung EDSA shootout, talaga namang shootout yon dahil hinahabol ng mga pulis dito sa EDSA. Yung mga karnaper at karnap talagang vehicle. Ngayon ang pinag-aralan namin, incapacitating wound na nga nasustain nila, naubusan lang ng dugo. Tapos talagang karnaper yun, at talagang ninakaw nila yung nakipag-abulan,
barilan sa pulis. Kaya pinagtanggol naman namin yung mga police load. Nanalo kami hanggang Supreme Court. Nakalaban namin noon ng CHRA, hindi ko naman sila kinakalaban. Ang punto lamang ay talagang batas sa batas lamang ang pinag-uusapan dito. Dahil kung wala ng polis magtatanggol sa atin, Rose, tama. Ano mangyari sa bayan natin? Oo, saan tayo hihingi ng tulong? Oo. Sino authorities natin? At the end of the day, police mamamayagpag na naman yung mga criminal element at sindikato pag ang polis ay kinakasuhan. Pag ang polis ay pag gumawa ng tungkulin Tsaka effective naman, attorney, 'di ba? Dahil bumaba yung insidente ng mga krimen sa kalye, 'di ba ho? Tama ka doon. At sabi ko, isang araw sana bumalik sa dati ang Pilipinas na lalakad yung mga bata, walang hahatak para abusuhin at patayin. Yung mga uuwi galing trabaho ng mga babae na night duty, pag uwi, walang pangad na mangol dapat papatay na gasain pa. Di ba? Oo. Napakagandang pagkakataon to na sana bigyan ng pagkakataon ng sambayanan. At alam ko namang marami po, mas nakakarami ang gusto ng tunay na pagbabago. Okay. Ito hong panawagan ni Senator Laila de Lima na magkaroon ng investigasyon. Paano ko ba kayo dito? Ay, yan? Kapatan ng Senado mag-investiga. Pero ay sa mag-investiga ng mga murder, homicide, ayan. PNP rin, investigador. Kung hindi PNP, may conflict at ang suspect ay police, pwedeng NBI, pwedeng CSR, pwedeng EFP, pwede rin. Hindi na kailangan. 2745. Okay. Attorney, medyo nagchachapi ang nyo, no? PAW, CHR, AFP, NBI. O yan. So, sa punto yan ay para maisampang kayo. So, dahil marami na tayong batas tungkol sa extrajudicial killing. Ayun. Marami na tayong batas. Hindi na kailangang trabahuhin pa ng Senado. Yung investigasyon na ganyan, simpleng investigasyon lang yan eh. Okay. Siguro, yung bagong panukala na naiwan, yung criminal code, pagka-amyenda, maganda, iset nila yan for hearing. Yung amyenda ng criminal code, dahil 1930s pa, hindi natin sinasabing wala silang karapatang mag-investiga. Meron din, kaya lang, napapanahon ngayon, na kumbaga yung moral ng ating kapulisan na matikilo, ay nasuportahan natin, laban doon sa ibang pulis na talaga naman naligaw din ang landas. Dahil meron din ilang pulis na naligaw talaga. Okay. Okay, Attorney, medyo nawawala ho, andin nyo. Pero anyway, maraming salamat, Attorney. May tatanong ka pa, Ros? Okay, Attorney. Maraming salamat, Attorney. Okay. Yan po si Attorney Persida Costa ng PAW, Public Attorney's Office. Okay, marami nga namang mga batas na, di ba, Ros? In aid of legislation. In aid of grandstanding. Pakailangan nun. At saka ako personal ko to. Sa lahat naman ng senador, si De Lima pa yung magpapaimbestiga, samantalang lumala yung problema sa drugs dahil sa kanya, dahil dun sa bilibid, di ba? Bakit sa lahat ng senador siya pa? Kung wala sana siyang kumbaga wala siyang kinalaman, di ba? Pwede. Kaya totoo yung sinasabi ni Duterte. Pinalala nyo nga yung problema niya. Tapos kami pa iimbestigahan, di ba? Isipin mo, gano'ng kalala hanggang bilibid. Nagluluto ng shabu. Oy, alam mo ba, napanood ko sa video kagabi, YouTube Hindi naman bago ito, mga ilang taon na rin nakakaraan, siguro 1 o 2. Yung VIP detainee doon yung JB Sebastian. Pinagmamalaki niya doon sa nag-i-interview sa kanya, Amerikano, parang gumagawa ng documentary sa loob ng bilibid. Ito yung panahon na hindi pa nire-raid ni De Lima yung noon, yung bilibid. Niyayabang niya yung litrato niya, kasama niya si De Lima, naka-frame doon sa opisina niya. May opisina, ang ganda. Ang meron dinidinay ngayon si De Lima. Yung litrato daw yung kay Ampang Kulangko. In fairness naman, hindi naman si Kulangko yun. Pero yung kay Sebastian. Yung kay Sebastian, siya, talaga, litrato Naka-frame. Ganun din. May litrato pa yung Sebastian kasama si Pinoy.
Oo. Oo. Isipin mo, no? Presidente. Yan, nandun yan sa Oo, loob sa ng loob. kulungan. Oo. Yan yung sinasabi ng, kasi di ba nung nagkaroon ng raid noon, 19 yung pinull out ni De Lima sa ano, di ba? Sa Bilibid, nilagay sa NBI. Hindi kasama yung JB Sebastian na yan. Ang usap-usapan noon sa Bilibid, tuwing pupunta raw pala yung De Lima, allegedly, sa Bilibid, pinatatawag pa daw yung JB Sebastian. Ganon, ha? Kaya pala nung... Close. Very close. Ano yan, hindi isinama sa NBA yan, no? Hindi. Iniwan dun sa... Tsaka ano big time May nagte-tennis pa sa loob. Oo. Sus Mario, Kaya ganyan naging kalala ang droga dito sa Pilipinas. Oo. Pero bago tayo malibang, Rosa, meron yata mga dahil malapit na itong eleksyon ng barangay. At saka SK ba? SK, no? SK election. Oo, sa October yan. Kung yan hindi ipupuspon ng Kongreso. Ngayon, marami nagtatanong bakit po yung barangay election na ipupuspon ng Kongreso? Yun ang nasa Kongreso talaga nagtatakda kung kailan ang eleksyon yan. Oo. Kaya pwedeng ipuspon. Oo. Ang hindi pwedeng ipuspon ng Kongreso, yung national election, presidente, local election, nasa konstitusyon kasi yun. May talagang fix na date yun kung kalawang Lunes. Ganon, di ba? Katyusona Kailangan every third Monday of July. Pero sa barangay election, di ganon. Ang sinabi ng konstitusyon, kung ito'y itatakda ng Kongreso at bibigyan ng pondo. Fourth Monday. Every last Monday of July pala, oo. Ganyan o yan. Pero kung gusto ni Presidente Duterte na matuloy ang barangay election, mukhang matutuloy yan. Kasi inano niya parang iniuugnay niya sa kanyang kampanya against illegal drugs. Kaya sabi nga niya, di ba? Napakaraming barangay officials ang sangkot sa illegal drugs. So kung hindi tayo magpapa-election ngayong taon, paano natin mapapatino yung barangay? Ilang beses lang napuspon yan Oo. Di ba? Kung may kapangyarihan ng Kongreso ipuspon yan. Yung ibang eleksyon, hindi niya Ako palagay ko kaya na-postpone niya nun dahil gagamitin sila dito sa election na 2016 na to At yung SK election, dyan iiral ngayon yung anti-dynasty bill. Yung anti-dynasty political, law. Yun Dyan, iiralin yan. Hindi na pwedeng kumandidato, yung anak ng mayor, anak ng konsikal, kailangan dyan hindi ka mag-anak ng nakaupo na opisyal ng gobyerno. Ito naman mga kongresista, pwede naman palang magkaroon na anti-political dynasty law. Bakit SK lang pinag-iinitan nyo, di ba? SK lang. Anyway, baka naman magandang simula yan. Baka naman pag nagpalit na gobyerno, matuloy na. Hindi mo wala sa isip ko si Freddy Aguilar. Hindi ko pa. Ako nasyak ako, sinabi. Sumakit yung ulo ko sa kaiiling Saan kinuha nito yung ganong klaseng talino? Oo. Na yung Kalabaw at saka Monumento ng Rizal, pagpalitin mo. Anong sabi nung tumawag kanina, yung caller natin, baka raw nakabatak. Sa dami-dami lang ipapalit mo yung Kalabaw pa. At ipipihit mo ulo? Oo. Pihit daw yung ulo ni Rizal. Alam mo do horror? Dito sa kabila. Di ba ano ba pelikula yung horror? Yung umiikot yung ulo? Exorcise. Ay, naku, Freddy. Paano yung ulo ng Kalabaw? Ipipihit mo rin. Alam mo, may suggestion ako kay Freddy. Paano? Yung ulo naman niya, itaktak niya. Tingnan niya kung may laman. Pihit niya. Ito pala si Freddy dipihit alam mo, pagka yan ililayo mo, masisira yung center of direction ng Pilipinas. Kasi lahat ng direksyon, dyan nagsisimula sa monumento ni Rizal. Hindi alam ni Freddy. Naintindihan ba ni Freddy yun?
naku, pag binago mo yan, ang daming babaguhin. West, saka North. Ano ba itong pinag-uusapan, Ross, na federalism, diba? Mukhang yan isusulong eh. Oo, pero hindi ganun ka hindi ganun kadali yan. Unang-una, yung forma kung paano yan, anong klaseng federalism. Tsaka tsa-tsa ang kailangan niya, kailangan baguhin mo muna yung yun lang babaguhin ang konstitusyon. Paano mo babaguhin? Constitutional Convention, Constituent Assembly, o People's Initiative. Ito sa sa SONA ni Duterte sa Lunes. Dito natin maririnig kung ano yung magiging direksyon ng kanyang administrasyon sa loob ng 6 na taon. Kasi unang SONA yan. Una yan sasabihin niya kung anong kalagayan ng bansa ngayon. Tapos kung ano yung gagawin niya. Oo. Based dun sa dinatnan niyang sitwasyon. Ang kalagayan ng bansa natin ngayon, bulok. Baon sa utang. Yan, bulok. Yan babaguhin natin. Siguro naman, yung mga sasabihin ni Duterte, palagay ko maikli rin Mahaba. Mahaba ba? Mukhang sabi nga natin. Kasi meron siyang habit na mahaba siyang magsalita. Hindi, yung pagka yung adlib na. Adlib, palagay ko yun mismo. Pero tingin ko kasi sa dami nung iniisip niya para sa gobyerno, para sa bansa, mahaba yan. Si Duterte naman, kahit mahaba, pakikinggan mo Hindi ka mukali na noy-noy yan Sandali lang, maiinip ka na sa sinasabi. Tsaka siya, passionate siya pag nagsasalita. Kasi si Duterte, factual, realistic, totoo kung magsalita. Hindi ka mukha nitong iba, puro motherhood statement, nagtatalumpati, kung ano-ano pinangangako, kung ano-ano gagawin sa magagandang mga pananalita. Sinabi lang niya kahapon, natawa din ako nabasa ko kanina. Kasi kayo na lang umaga in-upload yung video Yung babala niya sa mga government employees. Yung mga naglalamierda daw sa mall. Pagkatapos ng lunch break, di ba? Walang nga yung mga yan. Mariosep. Kasi nakikita yun. Totoo naman, subukan yung pumunta dun sa mga mall na malapit sa mga opisina ng gobyerno. Lalo na dyan sa may Manila. Di ba yung likod niyan, mall? Naku po, ang dami dyan. Anong oras? Tsaka di ba, lunch break policy sa gobyerno? Pero lunch break yan ng alas 11:30. Babalik alas 2. Magme-merienda alas 3. Aalis alas 4. Isipin mo, ano klase mga nagtatrabaho yan? Di ba? At saka maraming nasasayang na pera ng gobyerno yan. Kaya kung tawagin nga ni Duterte, mga swindler ito Oo, tama. Di ba? Mga swindler. Tapador daw Tapador. Kasi tumanggap ka ng bayad para sa kumpletong serbisyo na ibibigay mo, hindi mo na ibigay yung serbisyo. Estafa nga naman yun. Diba? Swindling pa nga sabi niya yan, maraming dapat talagang baguhin sa ating pamahalaan na nung panahon nitong si Noynoy hindi maipatupad, hindi nabigyan ng atensyon. Ito, binibigyan ng atensyon nitong si Duterte. Yun lang mahabang pila, di ba? Ang tagal-tagal na niya, walang nakapansin yan Walang nagbigay. Si Duterte, inano niya, binigyan niya ng atensyon at bibigyan niya ng solusyon. Eto pa Ito, over the weekend, sinabi pa niya na paiimbestigahan niya yung discretionary at saka intelligence funds ng local government officials. Yan ang dapat. Nabuisit siya Kahit saan siya magdumaan, ang dumi. Ang daming basura. Magdaan siya dyan sa Quiapo. Ay, sus Mariosip. Divisoria po. Pag dyan nagdaan si Duterte, nako, Diyos ko, ewan ko kung ano gagawin niya. Divisoria, Quiapo, Santa Cruz, nako po. Sa Caloocan din, medyo lumayo-layo kayo rito sa Maynila. Pumunta kayo dun sa Caloocan. Ang laki-laki ng discretionary fund, intelligence fund, tapos ang basura, ganun kadami. Oo, kaya sabi niya, saan dinadala? Ang siyudad, ganun kadumi. Oo. Alam mo, unang tinamaan doon, Maynila. Oo. Ang pinakamuruming siyudad sa Metro Manila, hindi man sa Maynila. Hindi na Pasay, dati Pasay. Hindi.
na luma ng Maynila. Oo. Dahil sa Maynila, bukod sa marumi, mabaho pa. Kasi naman, yung tawag dito, mula nung hindi nila nirenew na yung kontrata ng isang garbage contractor dyan, na dati 3 times a day nangungulekta ng basura, etong ipinalit nila, 3 times a week? Oo. Hindi naman. Joseph. Sabihin kumbaga, yung nangyayaring yan, reflection yan ng masamang pamumuno sa Maynila. Oo, Sus Mariosep. Paano kaya kumatuklasan niya na itong discretionary at intelligence fund binulsa? Ano naman kaya ang susunod na hakbang niya dyan? Nabanggit niya ang binulsa. Sigurado yun. Naka ba naman? Ano yan? Mga santo ba yan, no? Ano ba intelligence fund? Walang accounting yan. Kasi intelligence fund bawal na alamin mo kung saan nila ganas. Maliban na. Pwede rin i-account, pwede rin i-audit, pero wala silang pakialam kung saan mo dinala. Maliban na. Ano yung idideklara mo pinagdaan mo? Merong ng korte, o kaya ang COA, i-compel ka. Na yun i-deklara. Pero bago tayo magpatuloy, ilan munang pagbabalita. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated. This is 8 Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 in the morning. This is still a development. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali, at Miss Saigon, Ima Castro, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Hindi ka lilimutin mula noon hanggang ngayon. Shalala, 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 siya lang at wala ng iba. Salala. The Soul Man, Lloyd Umali at Miss Saigon, Ima Castro. Dito lamang sa musika noon at ngayon. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Ray Salinel Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang cool ka lang. Ang ganda ka kung tinamukha ko yung sister, magaling talaga. Pero talagang taka ko, maganda ka makiharap sa tao. Okay mga kaibigan, tuloy tayo sa programang Lapid Fire ni kasamang Percy Lapid. Ang oras ay alas 9:36 at kayo'y patuloy na nakikinig sa amin ni kasamang Ross Lubinario. Napag-uusapan natin yung basura, Ross. Oo. Diyos ko, dyan sa Maynila, dyan sa Quezon Boulevard, Clara M. Recto, Avenida Rizal, Carriedo, yan parang payatas. Tambak ang basura dyan. Yun lang sa sa area nung yung Quinta Market. Diba, pinagiba niya yung Quinta Market, tapos nilabas yung mga vendor sa kalye, nilagay sa mga hawla-hawlang orange. Naku po, ang baho do. Yan. Ganyan sa laula ang Maynila ngayon. Oo. Si Presidente Duterte nagagalit. Anong klase anyang mga local official ito? Basura. Saan dinadala ang pondo? Saan, oo. Yun. Napakalaki ng pondo. Alam mo ba, 40 million naman ang pondo ng basura sa Maynila? Itong garbage contract? Oo, yung garbage collection. Yung kontrata niyan, kung di ako nagkakamali, 40 million a month. Sige mo, gano'ng kalaking pera nandyan? Siyempre, may overprice dyan. Saka pwede tayong pwede tayong mag-demand sa gobyerno. Di ba nagbabayad tayo ng buwis Di ba? Ano ba yung mga ginagastos nila dyan? Ano ba yung binabayad na pera sa kontraktor? Alam mo ba, ang bawat tindahan, ang bawat restaurant, may garbage fee pa yan. Bukod pa yun. Doon sa permit nila, sa business permit, may kasama doon. Oo, tama. Na, garbage fee. Oo. Kaya todo taga Ngayon, merong intelligence fund, may discretionary fund. May garbage. Ano ibig sabihin ng discretionary fund? Discretion mo yun kung saan mo gagastusin. Saan mo gustong gastusin. Di ba? Katapos, ganun ang sitwasyon ng Maynila. Napakarumi. Walang, walang kaayusan. Di ba? Sinabi, aalisin yung mga sidewalk vendor. Pero alam mo ba, hanggang ngayon, hindi maalis-alisin sa Carriedo. At saka dyan sa paligid ng Avenida Rizal, Recto, at saka Quezon Boulevard. Ang balita natin, may malaking sindikatong humahawak, hindi nila maiwan. Yan. At napakalaki na perang involved. Goodwill money, paano nabigay ng goodwill yun maliban doon sa daily collection? Kaya kung tatanungin ka, Ross, anong pinakamalaking mall sa Pilipinas? Maynila, yung mga sidewalk vendor, pag pinagsama-sama mo yan, pag pinagduktong-duktong mo, malaki pa yan sa Mall of Asia. Ganong kalaking pera ang kinukuha niyan para silang may-ari ng malaking mall. Oo, tapos si Erap, ang kapal ng mukha, Oo. Nako, anong sabi? Huhubaran. Hanggang ngayon, nasa na yung hinubaran niya ng maskara? Sige nga. Wala Siya nahubuan Kesyo, huhubaran ko ng maskara, yung mga nangungulekta sa vendor, illegal terminal, alam mo naman si Erap, given na yan Sinungaling. Contenita liar yan. Ibang klase yan, pagka nagsalita. Galit Galit. Kala mo, totoo sinasabi. Artista, no? Oo. Umaarte. Buisit. Ganyan. Anyway. Eto pa. May iba pang tayong balita tungkol sa local government, Etong si DILG Secretary Mike Sueno, ang sabi niya, magkakaroon sila ng di ba, ng
paglalagom sa drug situation sa mga barangay, sa lahat sa buong Pilipinas. Ngayon, pag yung nasasakupan, bawa mayor ka, sa iyong nasasakupan, natuklasan ng DILG na mataas yung insidente ng drugs, aalisan ka ng kapangyarihan sa local police. Yan eh. Yun. Alam mo, sa totoo lang, ang may karapatan lang na maglagay ng mga posisyon ng mga pulis, yung PNP chief. Ha? Ang mayor, recommendatory lang eh. Ay, yung iba, nagkakaroon na lang ng formality na magbigay kayo ng 3 pangalan, magre-recommenda sila, 3 pangalan, na kung sinong pipiliin ng PNP chief, yun ang mamimili. O kaya naman, yung PNP chief, sa kanila naman magbibigay ng 3 pangalan. O sino ba gusto mo rito, mayor? Kung sino kursunado mo. Yun, hindi talagang yun ang patakaran eh. Ang talagang mayroong karapatan yan, PNP chief lang. Sabi kasi ni Sueno, sa local government code daw, trabaho ng mayor, yung peace and order sa kanya nasasakupan. Kontrolado niya dapat yun. So, sino ba nagpapatupad ng peace and order, di ba? O, di PNP, police. Kaya lumalabas doon, kontrolado niya yung Tsaka ito nga eh. Alam mo, nung panahon nila Noynoy, kaya hindi masyadong naging mabisa yung paglaban sa krimen. Marami nakikialam sa pagpaposisyon eh. Ay, o bilihan ng posisyon. Alam ba, ako PNP chief. Alam mo ba, ang PNP chief noon, mag-aalis lang ng direktor, hihingi pa ng clearance sa Malacanang. Pag ayaw ng Malacanang, hindi pwedeng alisin. Ayaw ni Ochoa noon, no? Yun. O kaya naman, ang Malacanang, ang nagdidikta, ito, ilagay mo dyan, ito. Ang PNP chief wala magawa. Sunod-sunuran lang. Maliban kay Purisima. Ngayon, ang gusto ni Duterte, sabi niyan, di ba? Bahala ka dyan. Kung sino gusto mong ilagay, yun ang ilagay mo. Basta lahat yan pananagutan mo yan. Tama yun eh. Kasi makakakilos ka ng wala kang pangingilagan. Hindi ka mukha ng Pangulong Marcos. Aalisin lang yung isa. Kaya nga, sabi nga ni Duterte, gusto mapwesto na pulis, naku, wag kayo pumunta sa akin. Hindi ko gagawin yan. Kasi nawawala ng kapangyarihan yung dun sa mayor ganito. Lalo na kung mayor ka, bakit ka magdidikta? Di ba? Kung sino magiging chief of police din o director din sa lugar mo. Kaya nga Philippine National Police yan eh. National na in-scope yan. Ang inyo lang, ministerial, pangalagaan nyo ang peace and order. Ako inaabangan ko talaga yung na babanggitin ni Duterte itong pangalan ng 23 mayor na sabit sa drugs. Hintay daw natin, hintay lang daw eh. Ano sabi ni Antanar? Unbelievable. Kasi yung matrix na sinasabi niya, tsaka based sa PIDEA report, 1.8 million daw ang involved sa illegal drugs. Huwag kayong magkamali dun sa saliat. Terminong ginamit ni Antanar, medyo mali eh. Pag sinabang unbelievable kasi, hindi ka panipaniwala. Ibig na sabihin ni Antanar, nakakagulat. Oo, kagulat-gulat. Hindi ako makapaniwala, nakakagulat. Ganon. Dapat dinuktungan niya ng ganon. Alam mo, ang isang spokesman, kailangan maingat ka eh. Katmukha, unbelievable. Para bang hindi ka panipaniwala, hindi totoo yung sinabi. Hindi makapaniwala. Yan, ang ibig niya sabihin doon. Kailangan, pag nagsalita ka, intindido agad, bikahon agad. Diba? Yung nakita ko listahan eh, nako, Diyos ko, kahindik-hindik eh. Kagulat-gulat. Yun, ganun ang mga termino. Kasi nga, ang mga involved talagang malalaking pangalan. Personalities. At dyan, nakita natin kung paano ang tumatakbo ang isang sindikato na napakalaki. Ibig sabihin lang, lahat ng ngayon ng gobyerno, impluwensyado na ng illegal drugs, ng drug syndicate. Alam mo ba nung nakaraan, hanggang Malacanang eh. Sa totoo lang bakit kaya bakit kaya hindi naisip nung dating presidente yan? Wala eh. Ang question is leadership.
Di ba? The name of the game is leadership. Yun ang wala kay Noynoy. Yun ang meron si Duterte. Yung political will. Siya wala eh. Hindi kinatakutan saka, siya, insensitive. Napakalaking problema niya. Isipin mo, wala siyang ginawa. Binaliwala niya, no? Oo, kala niya ganun lang. Kasi hindi siya apektado eh. Hindi ko masabing akala niya. Alam niya yan eh. Di ba? Alam niya na napakalala ng problema sa droga. Ito si Teddy Villa. Nasa linya po natin. Nasa linya natin. Magandang umaga po. Hello, good morning po sa inyong dalawa. Magandang umaga. Ay, wala po yata si Ma'am Percy. Wala ho siya ngayon, bukas. Okay, ano atin? Kasi ganito, tama yung sinasabi nyo. Na nung nakaraang administrasyon, ang daming mananagot sa mga nangyayari. Ang ginawa ng Presidente, magulo niya. Hinaan po yung radyo. Hinaan nyo yung radyo nyo. Lang yung mananagot. Si Rona, okay, ikaw yung chief of police, ikaw ang mananagot niya sa Ganun ho. Ngayon, unahin ko muna itong tungkol doon sa China, no? Tama. Panawagan to sa malalaking istasyon, yung ABS-CBN, sila Noli de Castro, sila sa Channel 5, sa Channel 7. Sa ginagawa ninyo, hindi namin maintindihan kung kayo ay gumagawa ng pagpuna sa administrasyon dahil lang sa ayaw kayong payagang sa presidente. Parang na-boycott kayo. Kung yun lang ang dahilan, okay lang yon. Pero baka meron din naman nag-uutos sa inyo na gawin nyo yung hindi nyo dapat gawin. Kasi yung ginagawa ninyo yung pagpunta dun sa China, sa na yon, kasama nyo pa yung mga mangingisda, nilalagay nyo sa kompormisyo ang ating bansa. Tama kayo dyan. Kasi pagka yan, may nangyari dyan, alangan naman tumunganga ang ibang bansa, tayo, hindi tayo pwede tumunganga. Pero, para nagsusuicide, sinasabi na sa inyo, huwag tayong maging mayabang sa desisyon. Meron paraan para gamitin natin yung desisyon na yan. Hindi naman pwedeng, matapang tayo, Pilipino tayo, ganyan-ganyan. Mahirap yon. Narinig ko si Noli de Castro, parang inuurot ninyo yung gobyerno na gumawa ng isang aksyon na ayon sa inyong gusto. Para nagpa-provoke. Kung ang nag-uutos sa inyo... Para lang makakuha ng footage, no? Kung yung malalaking negosyante, ang nag-uutos sa inyo dito sa Pilipinas, galit lang talaga kayo sa administrasyon. Pwede naman tayo magtulungan, magsama-sama, para hindi natin ipahamak yung... Sinabi naman ng Presidente, hindi ko hahayaan na mamatay ang aking mga kababayan at hindi ko hahayaan na wala naman tayong kalaban-laban kung gigera tayo. Di ba ho? Okay. Tapos yun naman tungkol dito kay Dilima, number 1, wala siyang karapatan talagang magsalita. Nakita ko yung mga video sa Facebook. Na birthday nung isang nandun siya, imbitado. Nandun talaga siya, lahat ng okasyon ng mga drug lord na yan, nandun ka, imbitado ka. So, tinolerate mo yung nangyayari sa loob. Alam mo yung nangyayari. Para bang... dapat ikaw ang idemanda. Para bang loose talking. Pangalawa, yun naman sa Commission on Human Rights. Tatanungin ko kayo, sabi nyo, kailangan ng due process niya sa mga hinuhuli na yan. Kailangan ng due process, okay. Tatanungin ko kayo, tanungin nyo yung mga addict at yung mga kriminal. Hindi kayo ng due process. Sabihin nyo sa kanila, bigyan nyo ng due process yung hino-hold up nyo. Hino-hold up nyo na, huwag nyo nang patayin. Okay. Hino-hold up nyo na, huwag nyo nang gasahin. Pwede ba yun? Hindi. Hinihingi nyo due process. Ang nakataya dito sa buhay ng mga pulis, yung buhay nila, yung mga kriminal, buhay na talaga nila nakataya dyan. Maraming salamat. Maraming salamat. Yan po si Mr. Teddy Villa. Okay, meron tayong mga text. Marami na. Magbasa na tayo. Oo. Mula sa 8177 ang last 4 numbers. Oo. Sabi niya, si Mayor Lim, dinaya nila Garapal. Walang kibo. Kaya ingat sila sa kinagagalawan ng may pagkakamali. Tulong-tulong sa hindi tama, sabi niya. Sabi niya, ang gulo Oo. O, ito naman, mula sa 9239 ang last 4 digits.
Sabi ni ex-DFA Secretary Del Rosario, dapat sabihan ni Digong ang China na umalis agad sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ang galing niya magpayo, umuusok na nga sa galit ang higante mong kapitbahay sa'yo, tapos aasarin mo pa lalo. Kung pinaalis ang 1 milyong OFWs natin na may magandang trabaho sa China, Hong Kong, Macau, Taiwan, makakain ba ng mga pamilya nila yung American accent at green card mo, Del Rosario? Sinabi ba ni Del Rosario yun? Parang meron siyang okay. payo. Pero hindi naman niya sinabing... Baka hindi ganon. Diplomatic naman siguro ibig niya sabihin. Diplomatic yan, si Del Rosario. Oo. Ayan, ano yung panaginip na yan? Oo, meron. Ito sabi naman ng 9239 ng 4 last digits. May panaginip ako, hinarang si Penoy sa NAIA. Nag-angal siya. Ang sagot sa kanya ay marami ng kaso ang nasampa laban sa kanya. Pumutak siya na harassment yun. Ang sagot sa kanya ay yung ginawa niyo noon kay Gloria ang harassment. Hinarang ito ni Senator Sex Video kahit walang kaso at walang hold order. Okay. Ay, sunod. Meron pa. Yan. Galing sa 6063 ang last 4 digits. Good AM. Pabor ako dyan sa mga vigilante group. Ubusin nila yung mga addict, pusher. Salot yan dito sa Muntinlupa City. Talamak ang droga. Salamat po. Ay, natural. Andyan yung bilibid. Andyan dyan yung laboratorio Talagang talamak dyan. Ito pa. 9239 ang last 4 digits. Nagsaksak ng Midnight Executive Order number 207 dated June 6 si Pinoy Aquino. Kung dati ay 4 ang security ng ex-president at 2 sa asawa nito, sa Midnight Order ni Pinoy ay ginawang 12 ang security ng ex-president at bawat kaanak na ma-identify nito ay may tig-6 na security na ang mga sweldo ay sa ating pipigain. So sila Chris at Joshua at Bimbi at Bayaw ay may tag-6 na PNP AFP na bantay. Hoy, Pinoy, saan ka kumukuha ng kapal ng muka? Ano raw yun? Mamaya titignan ko nga yun. Yun. Nagkaroon nga yan. Executive order. Kaya ngayon, ang dapat niyang maging guardia, 12. Dati 4 lang. Baka sa takot niya, no? Pagkatapos, yung mga kapatid niya, meron din. Kasi binata yan Pero ito, tinuturing na midnight order ng executive. Sa takot, no? Oo. Okay, ito sa 4545. Last 4 digits. Tunay na kakaiba talaga itong bagong liderato. Tunay na napakasimple at maipatupad ng tama ang mga batas. Kaya naman hari nawa sa lideratong ito ni President Duterte ay tunay na matapos na umalipol na yung mga katulad ni Mandarambong Erap Estrada na utak kriminal perwisyo sa bayan at talagang salot dito sa lipunan. Nating naging patay gutom sa mga tamang katarungan. Maraming salamat po, sabi ni Katropang Donald ng Tondo. Yeah. Okay, ito pa. Mula kay 1336 ang 4 last digits. Good morning, Lapid Fire. Tuwang-tuwa ako sa pakikinig sa program nyo. Maganda pinag-usapan nyo. Gusto. Isama yung PAGCOR at DSWD. Ang laki-laking pera ang nawala sa opisina na yan sa panahon ni Pinoy. Salamat, sabi ni Gerald ng Batangas. At sinasabi niya yung papa-imbestiga yung discretionary and intelligence funds. Yung pondo ng DSWD at PAGCOR isama na rin. Oo, yun kasi nagbibigay ng pondo PAGCOR sa mga local official. DSWD, ganun din. Alam mo ba yung DSWD? Ang bawat munisipyo, may opisina niyan. Bawat syudad. Pagkatapos yung opisina yon, under pa ng mayor. Sipin mo. Kumbaga ginagamit nila sa politika, pero ang pondo nanggagaling sa DSWD. Oy, merong COA findings yung pondo raw ng ibang pondo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program, yung 4Ps, nakatenga sa mga local government units. Ibig sabihin, hindi nila ipinamigay sa mga benepisyaryong tukoy nila. Hindi, sa buwatan yan Ang ginawa na itong DSWD, ibinigay dito, pinadaan sa local. Pero kalahati na lang yun, hati sila. Unliquidated funds, ang laki, 6.3 billion ang unliquidated ni Dinky Soliman. Kumbaga 3 hati
Tatlo ka, ikatlo, yun lang di-distribute. Ganun. Okay, sabi ng 9239, last 4 digits ng number niya. Yang Old Santa Mesa, pati ang maliit na tulay dyan ay naging isang parking lot na at sobrang traffic na. Yung mga enforcer ng City Hall na naka-assign dyan ay, pakitaas, ay panay kotong lang sa motorista. Dapat kasuhan at palitan na yung mayor ng Maynila na walang ginawa kundi idoble ang mga buwis tapos binubulsa lang. Totoo. True yan, true. Mula kay 4166, Koyang Peter, sana naman po yung kahabaan ng One Luna, pakisilip din po ninyo. Grabe na din po ang ginawa nilang obstruction sa kalsada, sabi ni Bert ng Tondo, Manila. One Luna sa Binondo yan, di ba? Oo, lahat ng lugar sa Maynila. Blooming Street, yan, Sangandaan, ayan, yung mga lugar wala na Luna, Divisoria. Wala na yatang kali sa Maynila na walang obstruction eh. Wala. Sa Arlegui lang eh. Kaya nga sabi ko Malacanang, puro nakapark na kalye. Ang pinakamalaking mall sa buong Pilipinas, yung Maynila. Saka pinakamalaking parking area. Pinakamalaki yan. Maluluma yan. Sa, Diyos ko, gaano kalaki Maynila. Gaano kalaki lang ang floor area ng isang mall. Di mas marami to. Mas maraming pera to. Isipin mo yan. Kaya hindi mawala-wala. Oo. Mawala man sandali. Ano yan? Pahabol. 9239 ang kanyang last 4 digits. Kailan ba kakasuhan si Trillanes? Ginawa niyang family business ang kanyang pagiging senador. Mga kaanak niya na ay ginawa niyang Senate consultants na sumasahod ng tig 80,000 kada buwan at ang family corporation niya na TriLink ay naging subco ng MRT kahit walang alam sa light rail. Ombudsman Secretary Aguirre, sampulan na itong napakakapal mooks na ito. Contractor daw sa MRT. Ganyan katindi si Trillanes. Mga kaibigan. Alam mo, yan ang rito sa gobyerno natin eh. Weather lang yan. Diba? Paano ngayon, weather na ni Digong? Oo, at kawawa naman itong si Binay. Hindi ko malaman kung paano gagawin niya ngayon. Ang daming asunto nito. Diyos ko, ilang counts ay yung sinasabing falsification of public document, malversation, kasama pa yung anak niya. Diyos ko, tapos inaasar pa nitong si Trillanes. Diba? Kumpiskahin daw yung Diyos ko, kaya galit na galit yung mama. Natalo na nga ako, aalisan nyo pa ako ng yan. Yan. Nakatagpo siya, binwisit niya si Morales eh. Ang isang sikreto, pag may kaso ka, wag mong bibisitin yung judge. Diba? Wala kang laban dyan. Hanapan ka talaga ng legal, legal. Para ka madiin. Ganyan na nangyari dito kay Binay at kay Conchita Morales. Meron pa. Mula kay 2709 ang 4 last digits. Dapat kay Panot ay makulong kasama si Purisima at yung bumili ng 40 bago ng LRT. Walang makina, kumalat ng droga. Maraming, paano kumalat ng droga? Kumalat daw ang droga. Yung ano yun? Bagon. Yung bagon, wala daw makina. Di ba na-issue yun noon? Kahalang? Kahalang, Diyos ko. Bola, no? Okay, sa pangalan ni kasamang Percy Lapid, kami po ay pansamantala na mamaalam sa inyo hanggang bukas pong muli dito sa programang Percy Lapid. Ito po si Peter Palasta. Hanggang bukas pong muli, ito po si Rose Benario.
bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisi